Hello! Magandang gabi sa inyo lahat. Kagabi, napanood ko yung video ni MG. Yung regarding do sa F2A cars, kasuhan namin ang laban. So ito yun, yung nirefer niya kay Attorney Hazel. Yung abogado niya, si, si tama ba? F2A cars. Naku, mukhang magkakaso doon sa isang influencer, no? Kasama ba? Hindi ko pinanood ng buo eh. Kasama ba si doon, si AC Garage? Anyway, siya naman yung pag-uusapan natin ngayon eh. May mga nagsasabi kung ano daw yung kinontent to ni MJ, i-content ko din. Malamang yun ang hottest eh. Tsaka nagkakataon lang na parehas kami ng topic. Ang schedule ko kasi 10 a.m., 2 p.m. tsaka 10 p.m. Sometimes or hindi lagi 7 p.m. kasi ang upload ni MG, 10 p.m. pa ako. Mukha nga naman na ginaya ko yung topic niya. Pero ang pinaghuhugutan ko ng topic ko ay yung mga request din ng mga ng mga tao. Merong mga nagpapa-react sa akin yung kay AC Garage, yung may kliyente daw. Feeling ko scripted yun eh. Asa na ba yun? Yung may babae na yung nagrereklamo sa kanya. Hindi ko na siya hindi ko na siya nireakan kasi scripted siya sa tingin ko. Yung kaano pa lang. Kasi yung babae natatawa eh. Natatawa na hindi ko alam kung ano yung problema nila. Sino ba yung Wait lang hinahanap ko yun eh. Yung bumili kay AC Garage tapos nagrereklamo na babae na may shades na nakasabit sa ulo. Wait lang ha. Ito ba yon? Ito oh. Hindi naniniwala kayo dito mga men? May bumili sa amin, naabot sa kanila, sa Tagaytay daw sila. Nag-hysterical agad dito. Ito na nga, papunta na si Daro. Nyor, paliparin mo na, Nyor! Ito na nga, ito, gusto mo, madamali ka dito, para tayo. So yun, mga bossing ko, itong, Kung ako halimbawa nagrereklamo tapos pupunta mo, ikaw pumunta sa akin. Ikaw may atraso sa akin. Hindi yung... Di ba, Tapos hindi ako papayag na magpapa-videong ganyan. rescue ka na nga, nagrarant ka dyan, kumalma ka. Hindi ako makakakalma. Bakit kaya, anong gusto mo tumakas sa problema? Ito na nga, tutulungan ka na nga, magbabayad pa ako sa mekaniko. Medyo natatawa siya na hindi ko na... Huwag ka kasi maniniwala agad-agad sa mga sabi-sabi. Siguraduhin mo. Sigurado talaga yan. Siguraduhin mo. Madam, at ako'y may iningat. Wala, kung ako ang tatanong, hindi ito totoo. Tatanong kong pangalan. Nako, ipopost ko talaga yan. Ipapost ko din to. Natatawa Ito siya naman eh. tao sa tao lang tayo, madam. Ngayon, Diba, huwag ka... pagpopost ko. Madali sabihin na, balimba, bumbero ko, tapos nakita ko tumiri kayo. So, madali sabihin na, I-video mo siya. madali sabihin na palit mahakin agad yan. Hindi pa nga nakikita ng mekaniko. Wala. Kung ako pero kung totoo man yan, di mali ako. Pero sa akin, hindi siya worth it na Ito yung worth it na panoorin. Ito. Ito ba yung yung... So yun mga bossing ko, bali magandang umaga nga pala sa inyong lahat. Bali good morning po. So keep like, share and comment lang mga boss sa lahat ng mga vlogs natin, sa lahat, para mapasali ka doon sa ipamimigay natin sa sakyan. Then, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at sa mga basher ko dyan. Yan ba yung mamimigay ka na sasakyan na kailangan magbayad pa ng 100? Alam ko may DTI permit pa yun, di ba? Pag halimbawa magpapa-contest ka ng gano'n. Kasi kami sa Robinsons nun, pag may mga ganyan, nagpapa-rehistro pa kami sa DTI nung aming promo mechanic. Maraming salamat sa inyong lahat. At yun, bali, nga pala mga boss. Tapos pag bubunutin yun, kailangan may DTI representative doon para ma-make sure na walang daya. I don't know.
kung ano yung gagawin. Boss, gusto ko lang din i-share sa inyo, sa aking mga followers, sa aking mga pinakamamahal na nakasubaybay. So, meron lang ako na basa at ito'y meron talagang aral. Kumbaga, kaya gusto ko lang din i-share sa inyo mga boss ha. So, babasahin ko lang ha. So, lesson learned. Mind your own business if it has nothing to do with you. Better wag na magsalita. Stay on Di pa no. your lane. Ayan. Number 2, focus on your goals. Don't exchange your foundation para lang sa pansamantalang dagdag pain na posibleng ikasira mo. Kung posibleng ikasira mo, ganito kasi yan, Sir AC, no? Kapag ang isang problem ay nasa publiko na, 'di ba? Hindi mo makokontrol kasi yung mind your own business na yan. Bullshit yan. Nag-a-apply yan sa ganitong sitwasyon. For example, no? Ikaw, may problema kayo na nagpupukpukan kayo ng kaldero ng kapitbahay nyo na supposed to be private yon, yung matter na yon. Ang nangyari kasi, ikaw mismo ang nagdala niyan sa publiko. Nakukuha mo? Na kung ang gusto mo, mind your own business, hindi mo na dapat ina-upload yun dahil alam mong marami makikialam. Naiintindihan mo ba ang meaning ng public? Post mo, ayan o, may nakalagay sa baba mo. Pag nilagay ko dito yung arrow, tingnan nyo mga men. Nakapublic kasi ito eh. Sa publiko mo, inano yan eh. Sa publiko mo kasi in-upload yung video mo, men. Ano ba? Tapos sasabihin nyo, mind your own business. Mag-uumpisa tayo sa zero. No? Ano ang reason bakit in-upload mo sa public yung video mo? Para ano? Hindi kayo, yung mga yung mga nakikinig sa akin, sa sarili nyo na lang for example, no, nag-trip to Boracay kayo. Nag-picture kayo doon, pinost mo sa sa social media. O halimbawa, kumain ka na lang sa Starbucks. Pinicturan mo yung kape mo, tapos pinost mo sa social media. Ano yung goal mo? Bakit ipopost mo sa social media yon? Huwag tayo magplastikan. Pinopost mo yon para malaman ng tao na kumain ka sa Starbucks. Aware ka na marami nun. Marami makakakita nun. Halimbawa, may bago kang sapatos, Hello? May bago kang sapatos. Pinost mo ngayon sa public. Ano yung reason mo? Para ipakita sa mga tao, may bago kang sapatos. Huwag mo kaming bubullshitin na nagpipicture ka, nagpo-post ka, na ayaw mo naman makita ng publiko. Anong nangyari nga doon sa video mo nga eh? Sa Raisi naman, ginagawa mo kaming tanga. Ang nangyari nga doon sa video mo, yung kay tatay, hinamon mo pa nga yung yung mga nanonood sa'yo. Oh, sa comment tayo magbase. Yung sa comment niyan, ano masasabi nyo sa comment? At may point pa doon na habang nagbablog ka, kinakausap mo yung yung mga tao. Oh, mga guys, tapos bigla sabihin mo, mind your own business. Ginagago mo ba kami? Ano ba? Ikaw yung naglabas ng video na yun eh. Tapos mind your own business. Ginagawa talaga tayong tanga na ito eh. Galing. Money is only a tool and doesn't make you vulnerable. Mas mataas ang value ng attitude. Nag-a-apply yan sa ganitong sitwasyon, men. For example nga, 'di ba? Nag-aaway tayo sa social media, biglang nag-aaway tayo dito, magkapitbahay tayo, no? Nagpupukpukan tayo ng kaldero. Tapos merong bugok na nagpicture sa atin, pinost tayo sa social media. Na wala naman siyang kinalaman doon sa away natin. Yun ang tinatawag na mind your own business. Doon mo ibanat yon. Yun yung case ng mind your own business na applicable yung sinasabi mo. Katulad nung kay Sergey Bin,
Hindi naman nagrereklamo yung asawa niya na niloko siya tapos may nakikialam. 'Di ba? Yun, isa rin yun, applicable din dun yung mind your own business. Pero pag dumating yung point na yung asawa ni Sir Gavin na nananawagan na hiwalay na po kami, sana po suportahan nyo ko kasi walang hiya po talaga yan si Sir Gavin. Niloko po ako. Yung nagsusumbong sa publiko, yun, ina-ask niya na yung, ano yun yung public opinion dun min eh. Katulad nung ginawa mo, putang na, saan ba yung video na ito? Kakalkal pa ako. Pero panoorin yung video nito, tinatanong mo yun nasa comment section nun eh. Ano ba, sir? Ginagago mo talaga kami. Integrity and dignity kaysa sa pera na gawa lang din ng tao. Sa pool. Always protect your inner peace. Trust no one in the game, lalo't stranger. Pag may nag-uutos sa'yo na di mo namang kilala, auto-decline dapat yun, lalo't negative energy ang dadalhin sa'yo and sa crowd mo. Tama yun. Keep the hustle clean, always be transparent. Transparency build the highest level of trust. And keep doing that extra mile no matter the situation para mapil ng client mo na never mo siya iniwan kahit hirap ka din. 6. Empathy. Learn to play the right words. A salesman Yun ang must wala know ka the dun. words to regain back client's trust. Para sa'yo yung binabasa mo, men eh. Despite of bad situation, nobody's perfect. And anyway, and you'll need is best empathy to cover it all up. Oh, ba't di mo kinumentan nyo? Number 7, Ba't di mo kinumentan nyo? contentment. You are already at the top selling. To big shit popping. PS, very, eto pinaka last mga boss, eto may aral din to, nabasa ko to, ganda na yun to. Very bright strategy to destroy someone. Ayan na, katulad ng mga pagre-review. Ayan na, pagbibigay ng pera para masabing nakatulong. Clickbait ang ginamit para mapagawa ng bad reviews. Kumagat sa bait, kaya Bad reviews? Kasalanan ba yun? Eh, paano kung talagang bad naman talaga yung nire-review mo? gumawa. Ito na yung time na pwede na mag-backfire dahil Hindi naman pwede kasi laging purihin yung nire-review eh. mahati na ang paniniwala ng fans club. What goes around comes around. Ayan. Better stay alone, quiet, and humble. Na hindi mo ginagawa. Ayan. Whether it's content or not, as long as I learn something from it. Forward na nga natin. Tapos ako na small time business. Sample na lang yun syempre ng nagbebenta ng Rolex. Tapos ako'y, di ba? Rolex na nagbebenta ng Rolex. Di mo pa diretsa na sa F2A cars yun. Natatakot ka rin bang kasuhan? Rolex Tapos ako na small time business lang. Hindi na, kung ako yung nagbebenta ng Rolex, hindi ko na para pansinin yung small time No, isang community kayo eh. At yung nagbebenta ng small kamo ay nag-public ng video niya at nagtanong sa audience kung anong komento nila. Diyos ko naman, akala mo ba pinakialaman ka dahil hinugot ka from private? Pinablik ka? Hindi! Ikaw nagbilad sa sarili mo, men. Small time business. Kasi small time na nga eh. Hindi mo na kailangan pansinin. Kumbaga, wala namang silbi. Kumbaga, wala namang bitaw, di ba? Ikaw ba yun? Wala So, ayun, yun lang ang pinaka naging aral. Huwag na tayong mangingialam sa mga bagay naman din na hindi tayo kasali. Pero I'm so sure kapag kinampihan ka niyan, pag nakialam sa'yo in a positive way, welcome mo yan. Bullshit talaga ito. Para di rin tayo mapasama or mapalagay sa hindi maganda. Kasi minsan sa ganung galawan tayo rin ang mapapasama. Napakagaling nun. Gustong-gusto ko kaya mga boss i-share ko sa inyo. Mind your own business, focus on your goals. 'Di ba? Don't exchange your foundation para lang sa pansamantalang dagdag pain na posibleng ikasira mo. Forward na nga natin Na may isali para hindi ka rin na mapasama. So ayun, kailangan lang natin mag-ingat sa bawat galaw. So ako mga bossing ko, inaamin ko po yung pagkakamali ko. Humingi po ako ng kapatawaran kay tatay na mekaniko
Tay, Akala ko ba umamin sa'yo na hindi mekaniko? pasensya ka na kung naging mainit tayong dalawa. Hindi ko rin kagustuhan yon. Then gusto ko lang din ikwento mga boss, dito ko na sasamantalahin ko na ganito ang story as in mga boss, kaya medyo Version na naman. Pang ilang revision na yan, hindi men. rin ako naging maganda yung sarili ko that time. Nabili sa akin yon, tapos binalik. Syempre, yung time na binuksan namin yung radiator noon mga boss, galing na po sila sa takbo. So ngayon, kahit papaano, meron talagang pressure yon. Talagang medyo bubulwak yon. Pero, pinapanood ko nga sa inyo yung full video mga boss, nung nirev yun dun sa garahe, talagang stable yon. Pinalitan nga eh. Kinalas na nga yung makina eh. Ano ba? Si Sir AC naman eh. Alam mo, nag-sorry ka na. Umamin ka nga na mali ka. Tapos ano ka na naman, men eh. Wala eh. Talaga ihahabol niya pala. Ipipilit niya pa talaga eh. Tsaka hindi po ako para magsabi na hindi okay yung magsabi ng hindi totoo na Hindi, ganito na lang tinanggap mo kasing ganito ako hindi ko rin naman alam kasi hindi naman ako mekaniko eh. 'Di ba? Tinanggap mong mekaniko na si Lolo si Tatay. 'Di ba? So meaning pinalalabas mo uli siyang bobo nung sinabi niya may problema yung yung radiator or yung kung ano man may problema do sa kotse. Ganun pa rin ba ang palalabasin mo? Tinanggap mo ng mekaniko siya, di ba? Sa tingin mo, hindi niya pa rin ba alam yung ganong problema pag na-encounter? Kaya niya nga binalik sa'yo dahil may nakita siya mali eh. Yung qualifications niya as mekaniko, yun yung ginamit niya nung bumalik siya sa'yo. Nung bumalik sila sa'yo. Kasi nga may mali. Hindi naman dahil kung iniisip mo, galing sa labas tapos pinaandar bubuluan. Alam mo, galing sa labas hindi ko rin naman alam ganun ba talaga. 'Di ba tinanggap mo ng mekaniko si Tatay eh. So meaning yung pagiging mekaniko niya, dapat i-honor mo 'yon. Na kapag sinabi niyang may mali talaga dahil mekaniko siya. So meaning ngayon, dahil tinanggap mo siya mekaniko, pinalalabas mo pa rin na bobo si Tatay doon sa diagnosis niya doon sa doon sa sasakyan? Ganun ba ibig mo sabihin, sir? 'di ba na hindi okay yung unit ko. Kasi syempre, binayaran naman nila 'yon. Chinek, may kasama siyang dalawang lalaki na nag-check ng unit. Tapos yung mekaniko na 'yon mga boss, kaya ako nagalit din. 'Yun ang kinagalit ko. Is si Tatay na nagsasalita sa akin, hindi naman siya kasama kahapon nung binili. Yun na nga. 'Di ba? Dahil kung kasama siya nung binili 'yon, nakita na dapat 'yon. Kaya nung nakita niya, nung chinek nila, sabay bumalik, may problema. Kasi nga, dating na ng lehitimong mekaniko. Binili yung sasakyan. 'Di ba? Ang akin lang, sana naman kung talagang Ano ba, nagsusorry ka ba o ipipilit mo pa rin yung gusto mo? wala kayong tiwala sa akin, dapat sinabi nyo na yung unang mekaniko nyo pala. Para hindi nagka-problema. Syempre kahit sino naman magagalit ng ganun, di ba? Na chinek, hindi naman kasama yung mekaniko, tapos isasama ko yung... So, pagka ganon, so meaning, hindi na dapat siya magreklamo nun. Kapag ka ganon. Kaya may tinatawag na after salesman eh. Naiintindihan mo ba yung after sales? Kaya nga may after sales eh. Ano ba tong taon to? Kahit parang ako lang yan eh. Pag ako bumili, tapos binili ko, tapos nagkaroon na sira, di ko kasama yung mechanic. Ganito pasimplihin natin. Bumili ka ng cellphone. Wala kang kasamang technician. 'Di ba? Then yung cellphone na binili mo, pag uwi mo ng bahay, pumalya. Tapos may kaibigan kang technician. Ay nako, yung unit mo, ano na yan, kinahoy na yan. Iba na yung pyesa Tapos babalik ka, tapos sisisi mo dahil hindi kasama yung technician na Come on, ano ba? Tama na nga to, man. Ano ba? Pero gusto ko pa rin panoorin eh.
ko. Pagkabalik ko, may kasama na ako mekaniko, kahit sino siguro naman magagalit. Ayun. Bakit kailangan kagalitan mo yon? Paano ko talaga may problema yon, men? Hindi, wait lang ha. Yung sinasabi mo, ganito, ang sabi niya kasi, pag daw galing sa init, tapos chinek nila, eh di sana pinalamig mo. Tapos buksan natin uli kung bubulwak. Ang problema nga ganun pa rin eh. Tsaka ang dami na nag-reaction video na na mekaniko eh. Dapat sinasabi din nila yan. Yang sinasabi mo. Kinento ka lang, gusto ko lang din maging maraming natutunan. So, marami tayong natutunan. Marami natutunan sa segment. Dito sa Nagdadahilan pa. Ano ba sasabihin mo dito? ko, mahal na mahal ko kayo. Pasensya na po. Sobrang toxic na sa Facebook. Di ko rin naman po kagustuhan yun na kumalat ng ganyan. Na Ano kung di mo gusto? Ikaw nag-upload eh. In-upload mo eh. Dinilit mo pa nga, di ba? Tapos hindi mo kagustuhan na kumalat. Lahat na lang ng tao may kasalanan, siya lang ang wala, no? talagang wala eh. Facebook, ganyan talaga. So, ayun mga bossing ko, bali marami pa tayong available units doon sa garahe. Shut up! Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayon. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.